Say hi. Hi! Hi! It's bonding time again. Oh, you go to your nanay at si Lola ay magbablog. Ha? Hi! It's bonding time again. Ngayon ay ating pag-aaralan ang paano magtanim ng sayote. Kamusta po ang year 2024? Ngayon ay year 2025 at maraming bagay tayong gagawin, maraming halaman tayong itatanim at ngayon ay magpapasimula muli ako ng pag-vlog para sa inyo. Sino po ang kumakain ng sayote? May mga taong hindi mabubuhay ng walang sayote dahil ito'y hinahalo sa pansit, ito'y magandang igisa. Marami pong luto ang pwede nating gawin sa sayote. At nitong Pasko at New Year, napakamahal ng sayote. Kaya, magtuturo ako paano itanim ang sayote. Kahit nasa likod lang ng bahay nyo, pwede kayong maka-harvest at makakain ng libre. Una sa lahat, kailangan natin ng isang bowl. Simple lang, hindi ito kasi tanim na pang malakihang farm. Ito ay pagtatanim sa likod ng bahay lang o sa tabi ng bahay. Kaya kailangan nyo lang ay isang patubuan. Ang ating patubuan ay isang bowl. At meron naman siguro kayo sa bahay na paper towel or tissue paper or basahan, kahit anong pwedeng basain. Ganito lang po. Babasain lang natin ito ng konti. Ito po ay hindi oil. Ito po ay binutasan ko, nilagyan ko ng water, at ngayon, pwede ko na siya pandilig. Okay, basain lang natin ng konti. Look. Ayan, ganyan lang po mabasa. Ganyan lang. And then, kumuha tayo ng isang mature na sayote. This time, pipiliin natin syempre yung maganda. So, ito ay matanda na. Ganito lang po ang gagawin natin. Lalagay natin siya. Make sure na itong bandang ito ay tumatama doon sa basang tissue paper. Hindi po pwedeng ang pagkabasa niya ay maraming tubig. Otherwise, matutuba po ito. So, ang gagawin natin, damp lang siya. Pwede nyo dagdagan ng tissue paper kung gusto ninyo. Pwede rin tama na itong dalawa. Okay, pero kung ayaw nyong gumagalaw-galaw siya, pwede nyo lagyan sa tabi. Another one. Para hindi siya nagagalaw-galaw. Yan. Pero just the same, basain natin ng kaunti. Yan. Simple-simple lang, ano? Look. Alam nyo, after ilang araw, ganito na po mangyayari sa kanya. Look at this. Ito po ay sayote na nahulog. Hindi namin ito kinuha, nahulog lang siya dahil sa hangin. So, ang ginawa ko, nilagay ko siya, naglagay lang ako ng kaunting tissue paper, isang piraso lang, ilagay ko dito, at pinatong ko lang ito. At ngayon, meron na siyang ugat, at konting ugat pa, pwede na siyang itanim. Yan. Okay? So, I have another one na pantapon na ito.
Actually, ito ilalagay ko na dapat sa vermi para kainin ng mga vermis. Pero, sabi ko, lagay ko muna dito sa damp cloth at sa paper towel na basa. Ayan na po. Ang haba na ng ugat at pwede nang itanim. Ayan. At dahil meron akong kaibigan na humihingi ng pananim, ang pangalan niya, alam niyo kung sino? Si Laila Snyder. So ito ay aking itatanim para kay Sister Laila. Ang ginagamit kong soil, ang media ko dito ay mixed soil para maganda, hindi siksik. So lalagyan ko siya, pupunuin ko. Yan. At para mataba, alam niyo kung anong ilalagay ko? By the way, kapag ang tinatanim nyo ay prutas o puno ng kahoy na ang bunga ay kinakain, huwag kayong gumamit ng synthetic fertilizer. Ang gagamitin nyo ay organic fertilizer. So, at this time, gagamit tayo ng vermicast. Ang vermicast ay ginagawa lang namin dito kasi marami kaming vermis. So, pagka sila'y nagpupo, ganito po kaganda ang kanilang pupo. Look. Ito totoong pupo ng vermis. At ilalagay natin sa itaas para malusog ang ating tanim. Yan. Unahin nating itanim itong mahaba na ugat. Okay. So, ipapatong lang natin siya. At hayaan lang natin na tumubo. Lalalim ang ugat nito at pagkatapos, ang dahon nito ay hahaba. At pagkatapos niyan, pag medyo mahaba na, pwede na natin siyang i-transfer sa lupa. At ang tataniman natin nito, siguraduhin nyo lang na merong gagapangan. Katulad ng mga nasa picture. Meron kaming puno ng kahoy na natumba ng bagyo. So ngayon, tinaniman ko ng sayote. At ngayon ay napakataas na. Umakyat na hanggang sa puno ng mangga. Hindi na namin makuha yung nasa taas kasi sobrang taas na. Pero napakarami niyang bunga. Ang dami ng bunga. Ngayon, after planting, make sure na didiligin. So, didiligin natin. Pwede na natin itong ilagay sa mainit na lugar. Gusto ng sayote ang sunlight. Huwag natin siyang ilagay sa walang init or partial heat. Ayaw niya. Ang gusto niya ay mainit talaga buong araw. So, pwede na natin siyang ilagay sa mainit na lugar kasi mahaba na ang ugat niya. At ito ipapadala ko kay Sister Laila. Okay? So, ganun lang kadali magtanim ng sayote. At hindi mo na kailangan bumili sa palengke. Look at this. Ayan. See? Kinuha ko lang yan sa puno. Dito sa paligid na ito. Ang daming sayote. So, ang dami naming sayote. Kinakain namin. At pinapakain ko rin sa alaga kong superworms. Sa isang araw siguro mag-vlog ako tungkol naman sa superworms. Happy planting! Pero bago tayo mag-end, gusto ko munang mag-share sa inyo ng isang verse. Siyempre, hindi tayo pwedeng matapos ng walang verse.
John 15:12. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Ito'y galing sa bibig ni Jesus. Ito'y command ng Panginoon. We should love one another as I have loved you. Kung paano tayo minahal ni Jesus, kung paano tayong minahal ng God the Father, ganon din ang pagmamahal na ating ipakita sa ating kapwa. 2025, let us start the year with love and end with love. Alam nyo, ang sarap mabuhay ng may pagmamahal sa isip, sa salita, at sa gawa. So huwag tayong magmahal na hanggang salita lang o hanggang huso lang. Magmahal tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. I love you. Okay, so this is all for now. Bye and see you again next time.